Nag-react po itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte at meron ho siyang pagdidiin na siya raw ho ay pawang sinisiraan lamang. So alam nyo naman ho guys yung isiniwalat self-confessed DDS hitman na si Arturo Las Cañas na itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte ay pinagdidiinan niya na di umano leader kuno ng Oplan Tokhang. So sa madaling sabi, idinidawit ni self-confessed DDS hitman na si Arturo Las Cañas na itong si Vice President Sara Duterte ay involved dito sa eksenang ganap about sa issue ng extrajudicial killing. So, itong si Las Cañas, self-confessed niya na tagasunod daw siya ni dating Pangulong, Mayor, and President Duterte, and tagasunod din siya ng utos ni Pulong na si Pulong inaakusahan niya na pinakamalaking smuggler daw ho sa bansang Pilipinas. Ngayon, ang akusa din, kasama sa akusa ni Arturo Las Cañas na itong si Vice President Sara Duterte, isa sa mga iimbestigahan guys ng ICC, is itong si Sara Duterte daw ho ay involved, leader po ng Oplan Tokhang. So, nakalink po yung pangalan ni Vice President dito sa usaping extrajudicial killing. Ngayon, ito yung sabi muna. Pakinggan natin yung confession ni Arturo Las Cañas bago yung reaction ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Ngayon, panoodin muna natin to guys. Itinuro ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula pa raw ang plano noong alkalde pa ng Davao ang vice-presidente. Katuwang din daw ni VP Sara, si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa. Naku po! Las Cañas na extrajudicial killing campaign ang Oplan Tokhang. Sa pagtataya daw ni Las Cañas, nasa 3,000 ang namatay at nawawala sa Oplan Tokhang sa Davao City pa lang. Oh my God. Raw ni Las Cañas ang hawak niyang impormasyon sa pamamagitan ng isang affidavit sa International Criminal Court o ICC. Nako po! Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami nami-missing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Oh my God. Wala. Wala pang bagong pahayag si VP Sara pero nauna na niyang sinabing wala siyang kaugnayan sa umanay Davao Death Squad. Ipinagtataka ng bise kung bakit bigla na lang lumutang ang testigo laban sa kanya ngayon vice-presidente na siya. Hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya naman niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Senador De La Rosa ang paratang ni Las Cañas. Magalit siya na magalit. Basta malinis ang konsensya ko. Bahala siya sa buhay. Mga kapatid, Na-skip si Bato, no? Pakas yarn sa mga interview, nilaglag niya nga din si Digong eh. At sinabi niya na hindi niya alam kung kasama ba sa list. Wala siyang alam na kasama sa list itong si President Bongbong Marcos sa mga adik sa listahan ng PDEA. Nilaglag niya, play safe. Yun na nga guys, 'di ba? Yan yung confessment ni Arturo Las Cañas na itong si Vice President Sara Duterte ay di umano leader kuno ng Oplan Tokhang at nakalink yung kanyang pangalan dito sa extrajudicial killing. And now, nagsalita guys at mayroon din hong paghahamon ngayon si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Alam nyo guys, patola talaga sila no? Kasi kung hindi man totoo, diba? Para lang sa akin hindi na dapat bigyan ng oras. Kagaya ng sinabi ni former President Duterte na si Trillanes daw bobo, wag daw tayong makinig dyan. Bobo naman pala. Bakit pinaglalaanan mo ng oras? Nagsasayang ka ng enerhiya, diba?
Bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magalit. O ngayon guys, nagsalita si Vice President Sara Duterte sa usapang soberanya ukol dito sa ICC. Pakinggan natin. Intelligence Fund in the Wait lang. Nawala tayo ito. Sa International Criminal Wait lang guys. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakatalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Guys, take note ha. Mag-file kayo ng murder na kaso dito sa Pilipinas. Yan yung hamon ni Vice President Sara Duterte. Abay, sinong kakasa sa hamon mong yan ngayong nakaupo ka? Immune po ang mga nakaupo sa pwesto. Yung presidente, vice-presidente, hindi ka talaga makukulong yan. Immune ka sa batas. Gets mo? So bakit sa Pilipinas? Ha? Kung pwede namang kayang gawin to ng International Criminal Court. Ay, kaloka. File kayo ng kasong murder laban sa akin. Ito ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga nag-aakusa sa kanyang sangkot siya sa Oplan Tukhang at Davao Death Squad o DDS. Ayon sa Vice Presidente, sa buong buhay niya ng pagiging public servant, ngayon lamang siya nadawit sa Oplan Tukhang at ipinipilit na maidawit bilang akusado sa International Criminal Court o ICC. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Ginawa ni VP Sara ang pahayag matapos ang akusasyon ng dating pulis at self-confessed Davao Death Squad o DDS member na si Arturo Las Cañas na utak umano ang Vice President ng Oplan Tukhang. Muli namang iginiit ni Vice President Duterte na paglapastangan sa ating soberanya at sa karangalan ng Pilipinas ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang justice system ng bansa. Nanawagan naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara na imbestigahan ng umano'y kaugnayan ni Vice President Duterte sa drug killings. Anya, nakakabahalang mangisangkot ang isang kalihim ng Education Department sa matitinding aligasyon. Tama. Ayon sa mambabatas, hindi nakapagtataka kung bakit ayaw makipagtulungan ng Vice Presidente sa ICC. Well, kapag nag-file na kami ng resolution so mag-iimbestiga ang Kongreso, wala siyang choice kasi in aid of legislation naman or eto kasi this involves din yung human rights, no, violation. So tignan lang natin kung hanggang saan natin mapupush na o dapat na or hanggang saan yung powers ng Kongreso para maka-attend itong si Vice President Sara Duterte. Kasi involved talaga dito yung masyado napakahalagang usapin, yung human rights violations. Tama. Ayon naman sa isang House Deputy Majority Leader, kailangang dumaan sa proseso ang panukalang ito. there are other matters that we need to look into. So depende siguro, dadaan pa yan sa House rules, sa committee level. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Okay. So, sabi ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na kalapastanganan daw ho ito. Okay, basahin natin to kasi hindi masyadong in-emphasize sa video. Pero sabi niya, nakikita niyo naman natin yan guys, bago ang script na to. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maigdugtong ang pangalan ko sa isyong ito para maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Sa tingin mo, sasakupin ba tayo ng ICC? Ha? Sasakupin ba tayo ng ICC para sabihin na nang hihimasok sa ating soberanya? Kaloka to, iimbestigahan ka lang, may panghihimasok agad. At saka, kailangan naman tayong imbestigahan guys kasi yung huling kalas natin, if I'm not mistaken, nung 2018. So, kabilang pa yan sa mga imbestigahan ng ICC 2018 or 2019. Doon ata yung huling kalas natin sa ICC.
So, doon lang naman yung part na iimbestigahan. Hindi nakasama yung 2020, 2021, 2022. Kasi hindi na tayo yung miyembro pa ng ICC. Pero yung miyembro pa tayo, yung huli is 2019 to 2011, kailangan nilang imbestigahan. Kailangan natin makisapi. 'Di ba? Lalo pat putok noon yung palit ulo nung 2019 dahil naging madugo nga ang drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, meron din nga mga special report na kapag meron kang nasyukti na mga adik, ay meron kang special reward. So, kailangan imbestigahan para naman kahit papaano managot ang may kasalanan. At saka bakit ka matatakot kung wala ka namang kasalanan? Alam mo, nagagaguhan lang ako sa ating Vice President. Ang ingay niya pag sa usaping ICC. Pero yung trabaho niya bilang Deputy Secretary hindi nagagawa ng maayos. May comment siya sa ICC pero sa West Philippine Sea wala. Ano yun? Ano yun? Kaloka. Ang daming hanash sa usaping ICC. Ang daming hanash sa usaping SMNI. Ang daming hanash sa usaping budget. Pero pag hanash dito sa sa West Philippine Sea na binubuli tayo, tinatapunan tayo ng water cannon, 'di ba? Binubunggo ang BFAR vessels natin, 'di ba? Coast Guard vessels natin, binabangga. Abay, bakit tahimik ka? Ninanakaw na ang ating teritoryo, tahimik ka. Tagisan yan. Tapos dito sa ICC, ang dami mong hanash. 'Di ba usapang soberanya din yan? Kaloka to. So, tumindig ang may paninindigan. So, kung sa tingin mo, wala ka namang kasalanan, abi, bakit ka matatakot? Diba? Basic. Yan lang. Diba? Tapos, pinipilit mo na sinasabihan ka, may pag-aakusa ka, may pagdidiinan ka na ikaw ay parang sinisiraan lang. Hindi paninira ang ginagawa sa'yo. Ang ginagawa sa'yo, inaalam kung ano yung totoo. Kung inosente ka ba o hindi, para naman kahit paano malinis yung pangalan mo. Diba? Tsaka bakit dito sa Korte ng Pilipinas, ang bagal ng justice system natin. Tsaka pwede ka ding, baka pwede din siyang makalusot dito. Kasi nga, ay baka may, kasabwat. Hindi ko naman sinasabi may kasabwat Pero diba, baka malay mo lang, ICC na lang. ICC tayo. International Criminal Court. Para walang bias. Ba, takot na takot no? May kasalanan ba? Takot na takot Huwag ganon.